Ipin nating muli ang mga kontrobersyal na detalye ng mga unsolved cases sa Case Unclosed with Arnold Clavio, hatid ng 4G antioxidant capsule at Fitrum Double Strength. Alas 6 ng umaga, December 19, 1987 sa Leyte. Naghahanda ang MV Doña Paz na maglayag papuntang Maynila. Ngunit sa loob ng barko, agawan na sa pwesto. Di alintan ng pamilya Mabutol ang sikip dahil sabik silang makasama ang ama. Tabi na lang tayo dyan. Mahalaga naman ang biyaheng ito kay Puyok sa Boco dahil ang matagal nang inaasahang tulong pinansyal, nag-aantay na sa kanyang pagdating sa Maynila. Dito na ako sa bigas. Sigurado ko kayo, dyan na kayo. Mawala pa. Pero sa isang iglap, ang payapang paglalakbay nauwi sa pinakamalaking trahedyang pandagat sa kasaysayan. Buwan ng Disyembre taong 1987, maglalayag ang MV Doña Paz sa karagatan ng Visayas. Sakay-sakay nito ang mahigit 4,000 katao. Lahat ay naghahanda sa pagdiriwang ng papalapit na Kapaskuhan. 2 dekada na nakalilipas, ngunit tila lumutang na nga ba ang hustisyang hinahanap? Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiyasatin ngayon dito sa Case Unclosed. Pagkatapos ng 2 dekada, tila hindi pa rin makaahon si Puyok sa sinapit. Si Puyok ay isa sa 24 na pasaherong nakaligtas mula sa lumubog na MV Doña Paz. Paluwasan na si Puyok para bumili ng makina ng bangka. Doon ako bibili dahil yung bayaw ko, mag-aambag kami. Pagbili ng makina at saka yung bangka dahil malaki ang gastos noon. Dito sa Pier sa Catbalogan City sa Samar, matyagang nag-abang noon ng barko si Puyok at 6 na kaanak na mamamaskusana sa Maynila. Isang araw muna kami dyan sa Catbalogan. Inaantay namin yung barko galing sa Maynila. Kasi yung biyahe ng barko, nadili ang biyahe nila dahil bumagyo noon. Alas 9 ng umaga, 19 ng Disyembre, dumaong sa pier ang barkong MV Doña Paz. Di raw magkamayaw sa pagsakay ang napakaraming pasaherong ilang araw na naghihintay. Sa Catbalogan din sumakay si Gilbert Mabutol, 15 taong gulang noon. Kasama niyang inang si Genoveva at mga nakababatang kapatid na sina Web at Heidi. Sa Maynila sana magpapasko mag-anak kasama ang 3 pang kapatid na nag-aaral sa Maynila. Bukod dito, plano rin nilang sama-samang salubungin sa airport ang amang pauwi mula sa ibang bansa. Tatay nasa Saudi, yung trabaho niya plumber. Yun ang sabi ni tatay, lumuwas daw kami ng Maynila para mag-reunion doon. Kwento ni Gilbert,
Sa dami ng mga pasahero, pahirapan sa pagkuha ng tiket. Special Sentinel Set, all hands, man your Special Sentinel Station. Alas 11 ng umaga noong December 19, 1987, nang umalis ng Catbalogan ng MV Doña Paz, sakay ang mahigit 900 pasahero. Dumaan muna ang barko sa Tacloban City sa Leyte at nagtagal doon ng 15 oras. Base sa listahan ng MV Doña Paz, humakot pa raw ito ng dagdag na 700 katao. Pero tantiyan ni Puyo, mahigit 5,000 ang kabuang bilang ng mga pasahero. 21 oras ang itinagal ng biyahe. Overloaded talaga. Dahil kahit nga doon sa bubungan, mayroon nakaano doon eh. 21 oras ang itinagal ng biyahe. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero sa paghahanap ng pwesto sa barko. Yung pwesto nila, maraming wala sa kama, sa tiheras, maraming wala dyan. Dahil kahit nga yung mga dinadaanan, may na mga nakahiga, basta tuyo dyan, may nakahiga dyan, may nakapwesto. Yung wala lang nakapwesto, yung basa. Sa gitna ng dagat, isa pang barko galing Bataan ang mahigit 24 na oras nang naglalayag patungong Masbate. Sinubukan ni Puyok na umidlip. Sa pagpatak ng bawat minuto, patuloy na nagkakasalubong ang dalawang barko. Ang MV Doña Paz at ang oil tanker na MT Vector. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Agad akong bumangon, tayo. Tapos punta ko sa silipon ko papuntang unahan. Ay apoy. Sus, yung usok pa lang, patay na yung tao. Hindi na makahinga. Sa pagpatuloy ng pagsiyasat ng case, ang close. Nung tumalon ako, paglabas ko ng tubig doon, apoy pala ang nandoon. Ako na ngayon ang iyong ina. Agad na nagliyab ang dalawang barkong nagsalpukan. Pasado alas 10 nang maganap ang trahedyang ito sa pagitan ng Marinduque at Dumali Point sa Oriental Mindoro. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Marine Inquiry o BMI, malubhang tinamaan ng engine room ng MV Doña Paz, daragisan rin ng mga pagsabog. Pero ang nagdulot ng mabilis sa pagliyab ay ang daladalang langisang MT Vector na halos 9,000 drum. Yung impact niya, cause na siya ng pag-lit ng fire dun sa isang barko at yun na nga, nasunog sila pareho. Sa mala-impyernong pagliyab ng MV Doña Paz, maraming tumalon sa dagat para makaligtas. Kabilang na sina Gilbert at Puyo. Pero Nung tumalon ako, akala ko walang apoy doon. Nung nandun ako sa tubig, paglabas ko ng tubig doon, apoy pala ang nandoon. The sea was on fire. Ibig sabihin, baka yung crudo, nakalutang yan at umaapoy na. Magiging napakahirap ng tumakas kung kumalat na yung apoy. Magiging napakahirap makaligtas. dahil walay sa kanilang mga kaanak sina Gilbert at Puyo, di nila makita dahil sa bilis ng pangyayari. Mahigit 2 oras nilang nilangoy ang dagat hanggang sa matanaw at mailigtas sila ng barkong Don Claudio. Palagay ko kung hindi tinulungan ng Diyos, wala talagang tsansang mabuhay. Pero mo naman, ilan ang kalaban mo? Apoy.